7.3. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? So makikita natin dyan, ito yung puwing, maliit, versus love. Eh, di malaki ito eh. Matroso yan. O, basta pinapansin mo yung maliliit na bagay ng iyong kapwa, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Magaling gagamit ang Panginoong Yesus ng example eh. Naiisip ko tuloy siguro marami dong mga naglalagari. Halimbawa lang. Kasi yung tinutukoy niya dyan na puwing, di ba dito yun ang gagaling? Sa mga probinsya, pag nagpuputol ng chainsaw, di ba? Alin ang nakakapuwing? Yung troso o yung wood dust? Di ba yung wood dust? So ginagamit ng Panginoong Yesus na example yun, sa mga tao doon, sapagkat yung maliit na mga bagay na yan, yung talagang tunay na nakakapuwing. Ang ibig sabihin ay bakit mo pinapansin yung maliit na bagay na yun, samantalang yung sa'yo troso, mas malala ka. Parang gano'n ang sinasabi. Bago mo punahin itong maliit, mas malala ka. Parang gano'n, po? Hindi pinapakita ng talata. 7.3-5, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Diba? Brad, parang magulo eh. O gawin natin literal. Ganyan lalabas niya. Tinatanggalan yung isa ng literal eh. Sige, gawin natin literal. Tinatanggalan mo ng puwing. Ikaw naman, nakatusok yung malaking kasabihin yung isa. Teka nga muna, alisin mo muna yung sayo. Laki-laki yung sayo. Naalis mo sa akin. Kasi literal eh. Ulitin natin. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Sa madaling salita, hindi ito literal. Okay niyo po? Kasi pag literal, ganyan lalabas eh. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ni Jesus ay bago mo pintasan ang iba, ayun pala yung puwing. Bago mo hatulan, kung ano-ano pagsasabihin mo, tingnan mo muna ang sarili mong kapintasan na mas malaki pa sa Kanya. Ayun yung malatrosong puwing. Tumingin ka muna sa salamin, baka mas grabe ka pa sa iyo. Ayun yung message. Kaya pala, judge not. Ingat tayo po. Sa paghahatol sa iba, baka balikan tayo. Natatandaan niyo yung request ni Mr. Daisy di ba? Yung lahat ng parable, o pinag-aaralan natin lahat ng parables. Di ba meron tayo itong the parable of Jesus, the speck and the log. Ayun, balikan nyo lang, mahaba yung mga parable na yun, pinaghahalongkat natin yan. So yung sinasabi doon, yan ay isang tayutay, figures of speech, na ang ibig sabihin ng literary devices na ginamit ng ating Panginoong Yesus na bago mo alisin ang puwing ng iba, tingnan mo muna yung puwing mo. Malaking puwing sa'yo. Sabihin nun ay hyperbolic. Bakit? Yung salita ay exaggerated na masyadong overstatement. Parang gano'n. Kaya hyperbolic. Pagmamalabis o hyperbolic, masidhing kalabisan o kakulangan ng isang bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan ng pinapakita. Ito yung mga sa example ng hyperbolic. Wala akong tulak kabigin sa abot langit niyang pagmamahal sa akin. Parang ang dating, hindi ko alam kung a-atras ba o sasagutin mo na ba siya o ayoko. Ayun, wala akong tulak kabigin. Hyperbolic. Kitang-kita ko kung paano umuusok ang ilong ng kanyang ina sa galit. Ibig sabihin, yung nanay nung nagsasaway parang gano'n, umuusok. Pero hindi. Ibig sabihin, galit na galit yung mama niya. Galit na galit. Kitang-kita ko ikaw, umuusok yung ilong. Pangatlo, handa akong kunin ang buwan at ang mga bituin, mapasagot lang kita. Yan ako, napakataas niya. Ginawa mong literal. Paano ko kuha yung buwan at saka yung bituin? Ibig sabihin, gagawin ko ang lahat, umuko ka lang. Ayun. Yung pala yun. Nakukuha niyo po? Yun yung mga hyperbolic. Na kung saan, exaggerated yung word na ginamit. At tatandaan natin, pag gumamit ang Panginoong Yesus ng parable o ganyang mga salita, nandyan sila. Bakit? Kahit marinig nila, hindi nila maiintindihan. Kahit makita nila, hindi nila maiintindihan. Bakit? Wala sila nito. Matitigas ang loob nitong mga ito, ng mga Pariseo na ito. Sila nga yung nagpapatay eh.
Sabi ng ibang tao, oh, Pilato, bahala ka dyan. Ang sigaw ng mga tao, crucify him. Tama na. Diba? Anong ginawa sa inyo ng tao para nagsalita lang ng katotohanan? Nilagay sa isang kahiyahiyang kalagayan. So yan po yung hyperbole, ano? Also known as exaggeration is when an unrealistic comparison is made for effect. And ulit, may example uli dyan. So alam ko, nagigets niyo po ito kasi pinag-aralan na natin to. 641, bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang proso sa iyong mata? So yun po yun. Ano? Kinuha lang natin yung ibang pahayag ni Lucas kasi nasa Mateo tayo. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing gayong hindi mo nakikita ang prosong nasa iyong mata? Mapagkunwari. Ayun o. Sila yung sinasabi ng Panginoong Yesus eh. Kung gusto niyo ng full context, makibasa na lang po ito. Kasi nasa Matthew chapter 7 tayo. Pag gusto niyo ng kontekstong malawak, Matthew chapter 23. Basahin niyo po lahat yan. Makikita niyo yung listahan ng kasalanan ng mga Pariseo na ito na ginawa. Ano ba? Sa harap ng mga tao. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, makakalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Napapansin nila ang maliliit na bagay sa kapwa nila. Pinapansin nila yung may kinalaman sa pag-iikapo. Di ba? Doon sa ano bang title nito na sabi niya, oh Panginoon, hindi ako kagaya ng maniningil ng bis na ito. Mga nasa simbahan niya. Hindi ako kagaya ng maniningil ng bis na ito. Na ano, ako, nag-aambag ako sa'yo. Nakikapo, gano'n. Hindi kagaya nito. Ano sabi ni Tisa? Hindi mo lang makatingin sa langit at dinadagupan yung sarili, patawarin mo, Panginoon, na ulit sa makasalanan. Ayun sila. Kita niyo? Sila yan eh. Ano yan? Holier than thou. Tama yun, holier than thou. No? Napapansin nila ang maliliit na bagay sa kapwa nila, maliliit na pagkakamali, samantalang sila na laging pumapansin sa iba, ay hindi nila napapansin ang sarili nilang kamalian na ubod ng dami, ubod ng laki. Mateo 7:4. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo gayong may malagrosong puwing sa iyong mata? Sa ADB, o paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pababayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang dahilan sa iyong sariling mata? Ibig sabihin, bago mo linisin yung iba, linisin mo muna yung sarili mo. Yun ang ipinararating. Bago mo punahin yung iba, pansinin mo muna yung sarili mo. Ano pa? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and behold, the log is in your eye? 7.5. Ikaw na mapagkunwari. Lumabas na. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Yes, hindi mapagkunwari. Alisin mo muna ang malaprosong puwing sa iyong mata nang sa ganun ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. You hypocrite! Ayun na. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Ano ba yung mapagpaimbabaw, mapagkunwari, hipokrito, banal-banalan, puna ng puna sa iba, gusto mong baguhin ng ibang tao, pero yung sarili mo hindi mo binabago. So yun po yun. Ano po? Mapagpanggap, nagbabalat kayo, mapagkunwari, parang mga nakamaskara, nakatawa sa labas, pero sa loob ay galit. Yun. Ang tawag doon, hipokrito. Di po ba? Parang mga artista. Hindi ko sinasabing hipokrito sila. Ang sabi ko, halimbawa, parang mga artista. Bakit? Kasi yung mga artista gumaganap sa teatro eh. Pero in reality, hindi sila ganon. Dahil iba ang ipinapakita sa tunay na buhay. Magaling mag-advise sa iba o magpayo. Parang ang galing-galing ng buhay. Ngunit dapat ay unahin mo muna ang sarili mo bago mo punahin ang iba. Example. Nandiyo po itong halimbawa. Sinasabi ng isang tito sa kanyang pamangkin na huwag kang magsusuot ng maiksing damit lalo kapag lalabas ka ng bahay. Madaming nagkalat dyan ng mga manyak. Matapos niya pangaralan ng pamangkin niya, pumasok na siya sa room niya at buong maghapon siya nanonood ng pornography. Hipokrito. Kita mo? Payo-payo ka, ikaw pala manyak. Sample ano?